sa lahat. Sa pulsa video, ang pagpasok ng tatlong lalaki sa isang tindahan sa Nueva Ecija. Ilang saglit pat nagpaputok sila ng baril. Tinamaan ng bala ang tatlong magkakamag-anak na nasa loob ng tindahan. Ano nga ba ang ugat ng pamamaril na yan? Ang iba pang detalye, maya-maya lang. Ngayong ika-27 araw ng Marso, taong 2025. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakitaan daw ng paglabag ayon kay Senator Amy Marcos. Buwelta ng palasyo, puro raw kasi DDS ang kinausap sa pagdinig ng Senado. Kiko Pangilinan at Bam Aquino itinangging sasanib sila sa alyansa ng Administrasyong Marcos. Nang dahil daw sa make-up, babaeng grade 8 student pinagsasaksak ng kaklase sa loob ng kanilang paaralan sa Parañaque. Sa pulsa video, guro sa Bangged Abra biglang pinagbabaril sa coffee shop. 11 menor de edad nasagip sa pambubugaw sa Parañaque. Ang misteryo sa babaeng nakaputi na kinatatakutan dahil sa pangangatok sa mga bahay tuwing 10 oras ng gabi. Sa Frontline Sports, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan matapos talunin ang world number 2. Sa showbiz, real score ni Kim Chu at Paulo Avellino inilaglag ni Angelica Panganiban. Friends lang daw, pero nagkikiss? Walang taka sa mga otoridad ang dalawang nambubugaw umano ng mga menor de edad sa Parañaque City. Ang modus, inilalako nila ang mga bata online. Pakakainin muna sila sa fast food restaurant saka ibibigay sa mga parokyano. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio. Hindi na nakapalagpak ang dalawang bugaw ng arestuhin ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division sa isang fast food chain sa Sucat, Parañaque. Sa investigasyon ng NBI, iniaalok online ng mga sospek ang mga bata sa halagang 2,500 hanggang 5,000 pesos. Ang siste, aayain ng mga biktima na kumain sa labas para ilibre ng mga sospek sa fast food restaurant. Pero walang kamalay-malay ang mga bata na hinihintay na pala ang katransaksyon online ng mga bugaw. Nasa 14 hanggang 16 years old ang edad ng mga biktima. Nakakabahala ito dahil unang-una, minors ang binibenta dito. Hindi lang na very public, but they would be tricked into libre ng merienda and a good time. And later on, after the fact of the sexual favor, bibigay na yung bayad. Isa pang ikinababahala ng otoridad ang posibleng pagkuha ng mga malalaswang video o larawan sa mga biktima. Vulnerable sila sa sexual diseases at ang masama dito, baka mamaya videohan yan. In the course of the sexual activity, videohan yan at ipakalat. Then may long-term effect ito sa bata. Sinampahan naman ng reklamong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ang dalawang sospek, habang nasa kustodiya na ng DSWD ang mga nasagip na menor de edad para sumailalim sa psychological counseling. Paalala naman ng otoridad sa mga magulang, i-monitor ang mga anak at kilalanin ang mga nakakasama ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 160,000 pesos. Ganyan kalaking halaga ang ninakaw ng isang kasambahay sa dati niyang amo sa Talisay, Cebu. Ang suspect ipinambili raw ng droga at iba pang gamit ang nakaw na pera. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating Visayas correspondent na si John Aroa. Kalabuso ang 19 anyos na lalaking ito matapos magnakaw sa Talisay, Cebu. Ang kanyang nabiktima ang dati niyang amo kung saan siya namasukan bilang kasambahay. Since familiar siya sa
sa bahay or sa place ng pinagnakawan niya, doon niya po nakuha yung certain amount of money. 160,000 pesos na cash ang ninakaw ng suspect, pero 14,000 pesos na lang ang na-recover sa kanya. May mga kaibigan siya na pinagbigyan niya rin ng pera. Based po sa statement ng suspect, pinambili niya po ng illegal na droga at ng iba-iba pang mga gamit. Lulong daw sa droga ang suspect. Bukod sa droga, namili rin daw ito ng sako-sakong bigas at mamahaling tsinelas. Ilan sa mga ito nabawi ng mga pulis. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang 69 anyos na biktimang si Nanay Flora. Di niya tunay na pangalan. Dito raw sa bintanang ito ng banyo dumaan ang suspect. Kwento niya, pinalayas niya ang kasambahay ng suspect dahil nagnakaw na raw ito noon. Labis ang kanyang panlulumo lalo't may paglalaanan pa man din daw siya ng pera. Dugo at pawis yun ang puhunan doon sa pera. Hindi yun kwarta sa hangin. Kinuha ko yun, withdraw ko yung 50,000 sa pension ko para ibayad ko sa credit card ko. Ayon sa mga pulis, inamin ng suspect ang pagnanakaw. Nadala lang daw siya sa utos ng kanyang barkada. Magsasampa ng kaukulang reklamo ang biktima. Pinaghahanap naman ang iba pang kasabwat na may dala raw ng iba pang ninakaw na pera. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Tukoy na ng PNP ang rider na pumatay sa kapwa rider sa Quezon City. Nagmalasakit lang ang biktima ng habulin ng suspect na tumakas sa MMDA enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Wanted ng Quezon City Police ang rider na si Apo Cabalo Sampilio. Siya ang tinuturong pumatay sa kapwa rider niyang si Wilmer Zara sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong March 14. Nagmalasakit lang si Zara at hinabol si Sampilio. Tumakas kasi ang suspect sa sumita sa kanyang MMDA enforcer dahil sa traffic violation. Pero binaril ni Sampilio ang kapwa rider na humabol sa kanya. Tinangkapang tangayin ng suspect ang motor ng biktima. Itinuro si Sampilio ng 3 testigong nasa lugar ng mangyari ang insidente. Humarap sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang 3 testigo. Kasama nila ang Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police. Sa backtracking natin, sir, nakita natin, sir, yung yung suspect, sir, naglalakad, sir. Walang helmet, sir. Naka-jacket rin po siya. Ayon sa pulis, ipina-cross-match nila ang basyon ng balang nakuha sa crime scene. Dito nadiskubreng may outstanding arrest warrant na pala si Sampilio sa kasong murder noong 2021. Ibig sabihin, na-involved na itong suspect natin ngayon doon sa shooting ng Mr. ni Ma'am Lyra. Ibig sabihin, meron siyang kaso. Nagkaroon ng hate nung gumawa ka ng cross-matching. Binigyan ni Senator Tulfo at ng MMDA ng 1 milyong pisong pabuya ang 3 testigo para matukoy ang suspect. Nasampahan na rin ng reklamong murder ang hinahanap pang suspect. Mangiyak-ngiyak naman ang byuda ng nasawing rider nang makausap si Senator Tulfo. Ano po yung inyo pong reaksyon na nagkaroon po ng magandang development ng ating kaso? Una po sa lahat, sir, malaking bagay po yung nagawa niyo po. Sobrang laking tulong po nun para ma-resolve agad yung kaso ng asawa ko. Alam ko naman po yung mga witness po ay syempre may takot din po na nararamdaman sa pagtulong po nila sa akin. Pero dahil nga po doon sa pabuya na binigay po ninyo at ng MMDA, meron po mga tutulong po sa amin para po sa asawa ko. Hinihintay ni Tulfo ang panig ng suspect. Apo Cabalo Sampilio, kung hindi po ikaw yung namaril, pwede ka naman punta rito para magpaliwanag at nakahintay naman yating mga pulis para tanggapin yung paliwanag. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Dumating na sa Netherlands sa maginang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, nagkita na ba sina VP Sara, Hanilet at Kitty dyan sa The Hague? Iggy, on-cam or via coverage ay wala pang kuha ang magkakaanak dito sa The Hague. Pero sa huli natin pakipag-usap kay Vice President Sara Duterte, sinabi naman niya na wala silang problema at katunayan ay sa nag-ayos ng scheduling ng pagbisita dito sa penitentiary. Ito ang report.
Dumiretso sina Hanilet Avancenia at ang anak niyang si Kitty Duterte sa Scheveningen Prison pagdating sa Netherlands. Dito nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan ng mag-ina na humiling ng permiso na bisitahin ang dating presidente pero hindi agad pinapasok. Habang naghihintay sa labas ng penitentiary, nakipag-usap at nakipag-selfie sila sa Duterte supporters. Tumanggi silang magpa-interview sa media. Kamakailan lang, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipapaubaya niya ang visiting schedule kina Hanilet at Kitty sa mismong araw ng kaarawan ng dating Pangulo. Habang nakipag-usap si Kitty sa mga supporters, nagsabi siya ng birthday wish para sa ama. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulo. Makalipas ang isang oras ay umalis na rin sila sa penitentiary. Maalalang nag-file ng petition si Kitty sa Korte Suprema para maibalik sa Pilipinas ang kanyang ama. I don't see any action from the Supreme Court of the Philippines affecting the physical custody of Duterte in the International Criminal Court, which is a separate court with separate jurisdiction. Could you imagine the Philippine Supreme Court ordering the ICC judges, hey, I want him back? Not even President Marcos can bring him home. Tiyempo ang dating ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa The Hague sa pag-usad ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Kakasumiti nga lang ng prosecution team ng halos 200 piraso ng ebidensya sa ICC. Ayon sa prosekusyon, may mga isusumiti pa silang dagdag na ebidensya. Gigi, bukas na nga ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa latest na mga pagpapalit ng mga mensahe sa mga supporters silang nandito ay hindi na doon sa parke kung saan nangyari meet and greet ang magaganap na selebrasyon kundi dito na mismo sa penitentiary at ituturo ko lamang kung saan sila inassign na pwedeng magtipon-tipon sa sinasabi nila na parang picnic. Diyan, Gigi, sa nakabarikada na ito, sila pwedeng magstay tomorrow habang hinihintay yung mga bibisita na mga kaanak sa dating Pangulo. At kasabay niyan, hindi lang naman sila ang magkakaroon ng ganyang pagtitipon dito sa The Hague dahil yung mga anti-Duterte forces din ay merong itinakda na mga activities para bukas, Gigi. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa The Hague, Netherlands. Kinwestiyon ng komite ni Senator Amy Marcos ang ilang paglabag umano ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Agad namang dumipensa ang palasyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ready na po tayo? May preliminary findings na agad ang Senate Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos sa investigasyon nito sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ng komite, 3 paglabag agad ng gobyerno ang nakita. Una, malinaw na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na iparesto ang dating Pangulo at ibigay sa kustodiya ng International Criminal Court. Nilabag daw nito ang ating soberanya. Pangalawa, hindi totoong biglaan ang pag-aresto kay Duterte noong March 11 dahil planado at matagal na raw siyang bantay sarado ng gobyerno. At pangatlo, nilabag daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil inaresto siya kahit walang warrant of arrest at hindi pinayagang makita ang ibang kaanak gaya ni VP Sara. Sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Nirerespeto naman daw ng palasyo ang findings ng komite ni Senador Amy. Pero sana raw, kumonsulta siya sa ibang eksperto at wag lang sa mga pro-Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung tignan po natin ang ibang mga experts, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Sagot ni Senador Amy, hindi na niya papatulan ang pahayag ng palasyo. Dati nang iginiit ng palasyo na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa rin tayong makipagtulungan sa Interpol. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851.
Nilinaw din ng Malacanang na wala silang tinatago sa pag-aresto kay Duterte. May pagkakataon lang na kinakailangang gamitin ng executive privilege ng mga inimbitahang opisyal sa hearing. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Aminado naman si Senador Amy na marami pang dapat ungkatin sa issue, pero minadali lang niya ang initial findings ng komite sa pangamang may iba pang ipaaresto ang gobyerno. Plano raw niyang magdaos ng isa pang hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Higit isang buwan bago ang Bilang Pilipino 2025, puspusan pa rin ang pangampanya ng mga tumatakbong senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Nakiisa sa pagdiriwang ng Women's Month sa tagigang isang pambato ng administrasyon na si Senator Francis Tolentino. Kinilala niya ang mahalagang ambag ng mga kababaihan sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Kaya patuloy niya raw isusulong ang mga batas para sa kanilang kapakanan. Nasa baybay Leyte naman ang isa pang pambato ng alyansa na si Camille Villar para rin sa Women's Month celebration. Nangako siyang isusulong sakaling manalo ang mga panukalang batas para sa mga kababaihan gaya ng Pregnant Women Welfare Act. Ang kanilang kaalyado na si Senator Pia Cayetano bumisita naman sa Borongan, Eastern Samar. Bilang isang ina, isusulong niya raw ang kalusugan at edukasyon para sa kababaihan. Nagtungo naman sa Romblon ang isa pang manok ng alyansa na si Ping Lacson. Buo raw ang suporta niya sa ikauunlad ng ekonomiya, kabuhayan at turismo sa lugar. Magkasama namang nag-ikot sa North Caloocan sina TV host Willie Revillame at Senator Bongo. Kahit parehong nasa top 10 ng mga survey, hindi raw sila papakampante. Pagseserbisyo pa rin daw sa taong bayan ang kanilang prioridad, partikular sa kalusugan. Ang kaalyado naman ni Bongo sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP na si Rodante Marcoleta, nagpunta sa Puerto Princesa sa Palawan. Isa raw sa mga isusulong niya sa Senado ang pagbibigay ng sapat na pondo sa mga barangay para suportahan ang kanilang local development initiatives. Bumisita naman sa isang warehouse ng National Food Authority o NFA si dating Senador Kiko Pangilinan. Kasabay nito ang panawagan sa gobyerno na payagan ng NFA na ilabas ang mga sobrang stock ng bigas para makatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas. Habang si dating Senador Bam Aquino, ipaglalaban daw ang kabuhayan ng maliliit na mangingisda nang bumisita siya sa Dumaguete City. Handa raw siyang kausapin ang mga may-ari ng commercial fishing companies para bigyan ng espasyo sa industriya ang mga lokal na mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Busy ang taong ito para kay Her Majesty Maha Salvador. Dahil bukod sa 3 shows niya na aabangan dito sa Kapatid Network, abala rin po ang aktres/mama sa kanyang endorsements at sa kanyang growing princess na si Maria. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Kasabay ng Women's Month ganaps, there's no stopping Her Majesty Maha Salvador as an in-demand queen matapos ang iconic contract signing with MVP Group at MediaQuest. Isa na namang renewal ng endorsement ang inihain kay Maha. Blooming nga siya in her modern Filipiniana look. Ayon sa aktres, in her new era itong comeback niya. Kailangan mong i-embrace and i-accept, tanggapin yung bagong ikaw. Kasi yung bagong ikaw, yun yung nakakapagbuo ng pagkababae mo. Kung ano man yung Maha dati, yung the old Maha is dead, right? Wow! May ganon? So eto na ngayon si Mama Madge.
Pero andun yung lahat gagawin para syempre self-care pa rin. Wala pang isang taon ang baby girl niyang si Maria. Kaya hindi raw inasahan ni Madge na sunod-sunod agad ang blessings niya. Kung gaano ka-out there si Mama Madge, super protective naman siya pagdating sa kanyang daughter na si Maria. Inamin niya rin ang rason kung bakit panay backshot lang ni Maria ang kanyang ipinakita at hindi niya face reveal kagaya ng karamihan sa mga celebrity babies. Ang pata-pata, backshot. Pero ang pinakaayaw ko lang kasi like, di ba nag-iiba kasi yung mukha ng bata? So pag pinost mo na ng sanggol pa lang, tas parang lahat, di ba? Parang, yun na ba agad yung mukha? Di ba? Parang, syempre, i-compare bilang artista. Ang ganda nung nanay, ganyan. Parang, nagmana sa ganyan or nagmana sa ganyan. Next month, sasabak na si Maha sa taping ng Emoji Nation Season 5 at may bago na raw siyang co-host, si Chad Kinis. Bukod pa rito, magkakaroon pa ng dance show si Maha na Isayaw Mo at serye na Athena ngayong taon. Lahat yan mapapanood soon dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng grade 8 student sinaksak ng kaklase ng dahil daw sa makeup. News 5 exclusive, mag-anak minasaker sa loob ng kanilang bahay ng dahil umano sa utang. Senator Amy Marcos may buwelta sa mga patutsada sa kanya ng Malacanang. To battle is human, to deadma is divine. At tambalan ni Kim Chu at Paulo Avellino, undeniable ang hatid na kilig. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang guro sa coffee shop sa Abra. Patay rin matapos madamay ang isang dentista. Ang buong detalye abangan maya-maya lang. Patay rin ang isang dalagita matapos pagsasaksakin ng kaklase sa loob mismo ng paaralan sa Parañaque. Augat daw ng krimen, alitan dahil sa makeup. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 14 anyos na estudyanteng babaeng yan matapos saksakin sa loob ng Moonwalk National High School sa Parañaque kahapon ng hapon. Ang nanaksak sa kanya, kaklase niyang lalaki na 14 anyos din. 4 na saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Sa imbestigasyon ng mga pulis, bago pa ang pananaksak ay nakapagsumbong pang biktima sa isang guro na may dalang patalimang sospek. Nagbanta pa raw ang sospek na papatayin siya nito. Nang tanungin daw ng teacher ang klase kung sino ang may dalang patalim, at dali-dali naman tumayo at akmang papalabas po ng room. At nagkataon po yung biktima ay papasok din ng room, nagkasalubong po sila. At doon na po biglang kinuha po yung kutsilyo na sa bag niya at sinaksak na po yung biktima. Tumawag naman ng mga pulis ang guro at CQ ng paaralan kaya nahuli ang sospek. Nakuha mula sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Sabi raw ng sospek sa pulis, binubuli siya ng biktima sa school, kaya nagawa ang pananaksak. Pinapakialaman daw yung gamit niya, yung damit niya, at kung ano-ano pang ginagawa sa kanya. So, yun po ang tinitingnan naming anggulo ngayon. Isa po siguro sa mga reason kung bakit humantong po sa ganong pangyayari. Pero taliwas naman dyan ang kwento ng pamilya ng biktima. Kwento ng ina ng biktima, nakapagsumbong pa ang anak niya noong Martes na binubuli at pinagbantaan daw siya ng sospek. Ang ugat lang daw niyan, make-up. Upo ako siya sa tabi ko, sabi niya, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate ko, papatayin niya ako, hinabol po ako. Mama, binatukan niya ako, naiinggit siya, may hiram sa akin ng lipstick, makeup, ginanon daw siya sa ulo. Ang ginawa ng anak ko, mahilig magdala-dala po ng towel. Hindi maiwasan ng ina ng biktima na questionin ang naging aksyon ng paaralan sa insidente. May pagkukulang ang teacher talaga, sir. May pagkukulang.
Pinabayaan nila ang anak ko, humingi na pala ng saklolo yung anak ko, hinabol para ng suspect ng saksak. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga magulang ng sospek na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha na ng panayam ang pamunuan ng eskwelahan. Ayon naman sa DepEd, hindi nagkulang ang mga guro at personnel ng eskwelahan sa pagtugon sa insidente. Sadyang mabilis daw ang pangyayari kaya hindi na ito napigilan. Tomorrow, when the students come back to school, ay meron pong gagawing pag-i-inspect ng mga bag. Paiigtingin pa namin ang kampanya laban sa anti-bullying. Iniimbestigahan na nila ngayon kung paano naipasok ng estudyante ang patalim sa paaralan. Sasailalim ang mga estudyante sa debriefing. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Minasakay ng isang pamilya sa kanilang tindahan sa Nueva Ecija ang tinuturong salarin ang kabarangay nilang umutang sa kanila at hindi nagbayad. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Naliligo sa sariling dugo ang tatlong magkakamag-anak sa loob ng kanilang tindahan sa Barangay Mallorca sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kinilala ang mga biktimang sina Don Ray Geronimo, 55 years old, partner niyang si Aurora Banigit, 52 years old, at anak niyang 10 taong gulang na lalaki. Nakuha na sa CCTV ang pagpasok ng tatlong lalaki sa tindahan ng pamilya. Walang habas nilang pinagbabaril ang pamilya. Isinarado ang tindahan habang binabaril ang mga biktima. Bago umalis, tinangay pa ng isang gunman ang bag at cellphone ng isang biktima. Nagkaroon daw ng banta sa buhay ng mga biktima mula na magpautang sila ng 1 milyong piso sa isa sa kanilang kabarangay para gamitin ito sa kanyang negosyo. March 2022 nang umutang ang kanilang kabarangay ng 300,000 pesos hanggang sa lumobo ito ng 1 milyong piso dahil sa interes. Ito ang nakikita ng pamilya ng mga biktima na motibo sa krimen. Hindi sila makabayad. Nag-due date yung nila, naka-collateral po yung lupa nila. Ayon sa San Leonardo Police, October 2022, nang malagay rin sa alanganin ang buhay ng mga biktima. Hinagisan daw sila ng granada sa tricycle nang umutang sa kanila. Nagkademandahan daw noon at nagkasundo ang dalawang panig na magbayad ng sospek ng 150,000 pesos na danyos at ginawang collateral ng titulo ng kanilang bahay bilang bayad sa utang. Dahil hindi makabayad, naisip ng mga biktima na ibenta ang property ng umutang sa kanila. 2 weeks before nung nangyari itong insidente, nagpunta po yung biktima doon sa bahay na kung saan yun po yung pinangbayad kapalit ng utang na kung saan iniilit na po yung bahay dahil nailipat na po yung pangalan doon sa biktima na ibinebenta na po niya yung bahay at lupa. Yun po yung nakikitang motibo na hindi po matanggap ng mga suspect. Sa investigasyon, bukod sa tatlong lalaking pumasok sa tindahan, may isa pa silang lookout. Naaresto naman ang lalaki may utang sa mga biktima at ang kapatid niyang kasama rin sa pamamaril. Nakilala raw sila ng testigo. Hinahunting pa ng Special Investigation Task Group ng San Leonardo Police ang dalawa pang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Eksklusibong ibinahagi sa News 5 ng isa nating kababayan ang video ng napasukan niyang scam farm sa Myanmar at kung paano sila ikinukulong sa compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. August 2024 nang lumipad pa Thailand ang OFW na si Mimi. Pero ang call center employer na inaplayan niya, bigla siyang dinala sa isang scam farm sa Myanmar. Sa unang tingin, para lang itong simpleng subdivision. Pero ang mga 2-story na bahay na yan, mga villa umano ng kanilang mga big boss na Chinese. Ang 7-story building naman na ito, ang opisina nila Mimi, kung saan ginagawa ang iba't ibang uri ng online pambubudol. Sa kagustuhan makauwi sa Pilipinas, sinubukang humingi ng tulong ni Mimi sa kapwa Pinoy sa loob ng scam farm. Pero imbis na tulungan, nilaglag siya at ginawa ng kwento. Gumawa po siya ng kwento sa boss namin. Tapos po, nagtitinda daw po kami ng drugs sa office, tapos kinulong po kami. 3 araw kinulong si Mimi sa loob din mismo ng scam compound. Sa kulungan, walang ibang gamit bukod sa isang kutsyon, unan at galon na nagsisilbing ihian nila Mimi. Nitong Miyerkules, nakabalik na ng bansa si Mimi kasama ang higit 100 pang Pinoy na nasagip ng salakayin ng mga otoridad ng scam farm. Pero di gaya ni Mimi, patuloy naman sa paghingi ng saklolo si Paula para ma-rescue ang kapatid niya sa Myanmar. Sabi po niya, hirap na po sila doon, tapos yung mga kasama po niya doon. Kasi may isa po silang kasama doon, nahuli po na gumagamit ng IG. Ayun po, pinarusahan po, pinagpapalo daw po. Marami daw pong pasa.
Sabi ng police attaché ng Pilipinas sa Thailand, nasa 200 pa ang mga Pinoy na kailangang i-rescue sa Myanmar. Pero may isa raw silang malaking problema. Pinapalitan na raw sila ng ibang pangalan. Nag-assume sila, pina-assume ng Myanmar name. Meron talaga, no, Colonel, na ayaw talagang umuwi. So willing sila to change their names. Yeah. Yung iba napilitan. O karamihan napilitan kasi siguro sa takot nila. Sa ngayon, binabantayan na ng mga otoridad ang Golden Triangle na pinamumugaran ng mga scam farm. Sakop nito ang northeastern part ng Myanmar, Thailand, Laos, pati China at Vietnam. Posible raw na maglipat-lipat lang ang mga ito, bit-bit ang ilang Pinoy scam farm workers. Diyan din nanggagaling ang drugs. Kung saan may scamming, mayroong drugs. Sa huling datos na hawak ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, higit 60 Pilipinong scam farm workers pa ang inaasahang uuwi sa susunod na linggo. May ilang Pilipino na rin umano ang nagbayad ng 40,000 baht o 67,000 pesos sa ilang bangkero upang maitawid sila sa ilog ng Myanmar pabalik ng Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bakit nga ba kumalas sa senatorial slate ng administrasyon si Senator Amy Marcos? Tingin ng senadora, nagalit sa kanya ang kanyang kapatid na si PBBM nang pangunahan niya ang pagdinig kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Sa harap ng media, ipinaliwanag ni Senator Amy Marcos kung bakit siya kumalas sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siya na raw ang kusang umalis dahil hindi naman na siya binabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang campaign rally. Sabi, labing isa na lamang ang kanilang kandidato. Wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Bukod dyan, tila minasama rin daw ni PBBM ang pinangunahan niyang pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kaso nito sa International Criminal Court. Hindi maganda yung itsura ng pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sira na nga ba ang relasyon ng magkapatid dahil sa pagdinig? Sagot ng senadora. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Wala pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan at maraming humaharang. Sabi naman dyan ng palasyo, we cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. Sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kung si Amy tila napapalayo sa kanyang kapatid, nauna naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na na-appreciate niya ang ginawang pagdinig ng senadora. Si Amy, meron pang mensahe sa nalalapit na kaarawan ng dating Pangulo. Happy birthday! Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. Ang palasyo naman, napansing tila puro DDS o taga-suporta ng mga Duterte ang kinakausap ni Senator Amy sa kanyang pagdinig. Sagot ng senadora, in the immortal words of my mother, Imelda Romualdez Marcos, to paddle is human, to deadma is divine. Let's be divine. Deadma. Pero hindi lahat ng Duterte supporter happy kay Amy. Si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo nga, pinatutsadahan ang senadora. Kung talaga raw naniniwala si Amy na mali ang ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte, bakit hindi na lang siya maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM? Ang problema sa babae niya, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. You were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. You deserve it. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tinanggi ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nakikipag-ugnayan sila sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos para mapasama sa senatorial lineup ng administrasyon.
Lumutang yan matapos ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa at ang umuugong na pagkawala rin dito ni Las Piñas Representative Camille Villar. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, umuugong ang usap-usapang mawawala na rin sa Alyansa si Las Piñas Representative Camille Villar. Matapos kasing arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, absent na rin sa ilang campaign rally sa Alyansa si Villar. Ang matunog na papalit umano kina Senator Amy at Villar sa Alyansa ang mga dating senador na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero nanggaling na mismo sa campaign manager ng alyansa na sina Votas Representative Toby Chanco na hindi totoong nakikipag-ugnayan sila kina Pangilinan at Aquino. Giit ni Chanco nananatiling matibay ang alyansa slate at nakaayon sa agenda ni Pangulong Marcos. Pati si Pangilinan itinanggi ang chismis. Walang kumakausap sa atin mula sa alyansa tungkol sa anumang coalition. No? Busy tayo sa kampanya. Sa kabila nito, bukas naman daw sila kung magkakaisa sa pagsusulong ng kanilang pangunahing advokasya. Mula pa naman nung umpisa, sinabi natin walang kulay ang gutom. So kung ano man yung mga sinasabi po nila, sa atin bukas tayong makipagtulungan. Whether it's alyansa, PDP o iba pang grupo, kung ang usapin ay food security. Itinanggi rin ni Aquino na nakikipag-usap sila sa alyansa. Panawagan niya sa mga taga-suporta, huwag daw ma-distract. Tuloy-tuloy daw ang kanilang kampanya. Wala naman daw alam tungkol dito si Senator Amy. Nabasa niya lang daw sa dyaryo ang sinasabing pagpalit ni Pangilinan at Aquino sa kanila ni Villar. Parehong miyembro ng Nationalista Party sina Villar at Senator Amy. Hanggang ngayon, kasama pa rin ang nasyonalista sa alyansa. Dagdag pa ni Amy, wala pang anumang utos o direktiba ang partido kung saan sila kabilang. I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Yung NP kasi, chill kasi na kwan yun na partido. Hindi masyadong nakikialam. Ang alam din daw ng senadora, sumasama pa rin si Villar sa pagtitipon ng alyansa. Wala pa namang pahayag tungkol dito si Villar at sa ngayon ay nananatili pa rin siyang bahagi ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinaghahanda na ang mga motorista sa matinding traffic kapag nagsimula na ang EDSA rehabilitation sa Abril. Pero ang sigurado raw, hindi mawawala ang EDSA busway. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Formal nang nakipagpulong ang Department of Public Works and Highways sa Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority at mga alkalde ng Metro Manila. Yan ay para sa paglalatag ng plano sa rehabilitasyon ng EDSA. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas sa mga opisyal tungkol dito. Pero nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na magsisimula ang pagsasaayos ng EDSA sa bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe. Ang sigurado pa lang, target itong masimulan sa Abril at mayroon pa ring eksklusibong lane para sa mga bus. Talagang pinaplano ito ng maigi. Hindi biro po itong mangyayaring ito. Hindi biro itong proyektong to. Ang focus natin is ma-minimize yung aberya sa ating mga motorista at sa ating mga commuters. Ilang buwan na ring usap-usapan ng EDSA rehabilitation. Paglilinaw ng mga otoridad, wala naman daw problema rito. Kailangan lang daw nilang masigurong planado ito ng maigi. Hindi simpleng road reblocking lang ang gagawin sa rehabilitasyon ng EDSA. Ang sabi ng DPWH, ilan sa mga gagawin dito ay ang pagtatanggal ng lahat ng konkreto na nakikita natin, pagsasaayos ng drainage system at ang paglalatag ng mas mataas na kalidad ng asfalto. Dahil maraming equipment at trabahador ang gagamitin dito, dapat na raw paghandaan ng mga motorista ang matinding traffic. Malaki-laking at mahaba-habang pagtitiis ang kailangan nating gawin. Malawakan itong pagbabagong gagawin sa EDSA, kaya yun ang hinihiling namin sa ating mga kababayan, na kailangan po nating magtiis, kailangan po natin ng pasensya. Ngayon pa lang, nag-aalala na ang mga motoristang laging dumadaan sa EDSA. Hindi lang sabay-sabay. Good luck sa atin. Napaka-traffic niyan, manigurado. Kailangan ko mag-adjust ng pag-alis ng bahay kasi I'm from Bulacan pa. So, everyday dumadaan talaga ng EDSA. Lumutang naman ang panukala na magpatupad ng odd-even number coding scheme sa EDSA.
Bagay na pag-aaralan daw ng mabuti ng MMDA. Hindi nga pwedeng bara-bara dito kasi baka mag-domino effect eh. Sa susunod na linggo, inaasahang magbibigay ng komento sa mga plano ang Metro Manila Mayors bago i-anunsyo ang pinal na plano ng mga ahensya para sa EDSA rehabilitation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, inirekomenda na ng Piskalya ng Bacoor City. Nakasuhan ng acts of lasciviousness ang aktor na si Archie Alimanya. Kaugnay po yan ng reklamong isinampan laban sa kanya ni Rita Daniela noong October 2024. Nakitaan nga ng Piskalya ng sapat na basihan para kasuhan si Alimanya. Mahina at hindi raw sapat ang mga paliwanag ni Alimanya para hindi ituloy ang kaso. Dahil po dito, nakatakda ng maglabas ng warrant of arrest laban kay Alimanya. Pero pwedeng magpiyansa ang aktor. Nag-ugat ang reklamo sa isang Thanksgiving party noong Setyembre. Wala pang pahayag ang magkabilang kampo kaugnay nito. Ito pa nga, undeniable talaga ang kilig na hatid ng tambalang Kim Pao nina Kim Chiu at Paolo Avellino. Maging isa nga po sa mga BFF ni Kim, may hirit tungkol sa real score ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Bilinario. Mula sa premiere hanggang sa first day ng regular showing, hindi magkamayaw ang fans sa pagsigaw dahil sa kilig na hatid ni Paolo Avellino at Kim Chiu sa first big screen partnership nila sa My Love Will Make You Disappear. Masipag na nag-ikot ang dalawa sa iba't ibang block screenings at pinasalamatan ng mga tagahangang nanood. Nakaka-overwhelm yung support, yung pagmamahal nila sa amin, and syempre yung mga good reviews. Good vibes overload ang natanggap ng fans mula kina Paolo at Kim at sa mismong pelikula. Nakakataba ng puso. Ang main goal naman nitong pelikula ay mas marami pa kaming mapasaya at maka-inspire pa kami dahil dito sa ginawa naming proyekto. 1, 2, 3, let's go! Super happy rin ang BFFs ni Kim na sina Bella Padilla at Angelica Panganiban sa pelikula ng Kim Pao. Natanong nga si Angelica kung ano nga ba sa tingin niya ang real score sa dalawa. Sagot lang ni Angelica, masasabi raw bang friends lang kung gano'n ang eksena ng halikan? Well, anyway, dadalhin din ng Kim Pao ang kilig abroad sa international screening ng My Love Will Make You Disappear. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, guro at dentista patay matapos pagbabarilin sa coffee shop. Tennis sensation Alex Ayala gumawa ng historic win ng talunin ang world number 2. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malapitang binaril ang isang guro habang nasa coffee shop sa Bangged Abra. Nadamay rin sa pamamaril pati ang isa pang customer. Pareho silang patay. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Wala ng buhay ang dalawang lalaking ito nang datna ng mga pulis matapos pagbabarilin sa isang cafe sa Barangay Zone 6 sa Bangged Abra pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ang isa nakasubsob sa lupa, habang ang isa pang biktima nakaupo at duguan sa kalapit na mesa. Sa kuha ng CCTV, kitang naka-helmet na lalaki ang bumaril sa mga biktima. Hindi nakunan ng bumulagta ang isa sa mga biktima. Pero sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang pagpulasa ng mga customer at ng tamaan ng isa pang nakaupong lalaki. Sa investigasyon ng mga pulis, ang biktimang guro na si Odilon Perry ng Bangged Abra High School ang lumalabas na target ng gunman. Pero nadamay ang dentista na si Dr. Francisco Beria Jr. na saktong nakaupo lang sa katapat na mesa. Nung pumunta na yung pinuntahan ng suspect yung table ni Odilon, doon niya pinagbabaril si Odilon. Kung magkatapat yung table nila, nasama na rin si doktor doon sa shooting incident po. Talagang yung table ni Teacher Odilon yung pinuntahan. Nagkataon lang na nasama yung isa.
Tama ng bala sa likuran ang ikinamatay ng guro, habang sa ulo naman napuruhan ng dentista. Mabilis naman tumakas ang sospek na pinaghahanap pa rin ngayon ng mga otoridad. Iniimbestigahan din kung may kinalaman sa eleksyon ng motibo sa pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May nagbabalik para ihatid ang pinakabagong update sa Frontline ng Sports. Narito muli si Phoenix Fuel Masters guard Richie Rivero. Welcome back, Richie. Thank you, Cheryl. Umabante pa sa Miami Open si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos ipanalo ang isa sa pinakamalaking laban niya sa kanyang karera. Pinataob niya ang number 2 sa world ranking ng women's tennis. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Bitbit ang momentum mula sa dalawang nakaraang panalo, sumabak si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa pinakamalaking laban ng kanyang karera. Hinarap niya si world number 2 Iga Świątek ng Poland sa quarterfinals ng Miami Open. Unang set pa lang, ginulat na ni Alex ang marami. Halos hindi nakasagot si Iga sa mga forehand ni Alex. Nagpalubog din kay Iga ang 19 unforced errors. Natapos ang first set sa score na 6-2. Mas nakadikit naman si Iga pagdating ng second set sa likod ng magandang service game. Pero nanatiling matatag si Alex at naipanalo ang set sa score na 7-5. Dumagundong ang stadium sa palakpakan ng supporters nang manalo si Alex. Set match. Iana, 2 sets to 1. 6-2, 7-5. Todo yakap naman at halos maluha sa saya si Alex habang pinasasalamatan ang kanyang pamilya at coaching staff. Panibago na namang milestone ito para kay Alex na abante na ngayon sa semifinals. Pinakamalayong narating yan ng isang Pinay sa isang Women's Tennis Association tournament. Bumuhos ang pagbati kay Alex sa makasaysayang panalo. Kabilang sa nag-congratulate si Spanish tennis legend Rafael Nadal. Sa academy ni Nadal nag-training si Alex. Nagpaabot din ng pagbati ang Malacanang. Isa po ito sa napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Alex sa kanyang supporters. Thank you so much for all the support. This week has been unbelievable, so I hope you guys can make it even more unbelievable in my next match. Sunod na makakaharap ni Alex sa semifinals ang world number 4 na si Jessica Pegula ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo, mamaya. Susunod. At message ng mommy ni Catherine Bernardo sa kanyang 29th birthday, iniintriga ng netizens. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na-extend pa ng TNT Tropang Giga sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals kontra sa Barangay Ginebra. Gitgita ng laban sa first 3 quarters at pagdating naman ng final quarter ay hinigpitan na ng Tropang Giga ang kanilang depensa. Pero nakadikit pa rin ng Barangay, pero to the rescue naman si Ronde Hollis Jefferson na nag-free throw para selyuhan ng panalo. Final score 87-83 pabor sa TNT. Bukod kay RHJ, nag-step up si Poy Eram para sa TNT na nag-ambag ng 14 points. Samantala, inamin ni Poy na kumukonsulta na siya ng professional na tulong para sa kanyang mental health. Marami raw siyang pinagdadaanan mula nang sumakabilang buhay ang kanyang ama kamakailan. Nung last game talaga na-affect ko talaga ako last game. Dumating talaga sa point na
nag-breakdown talaga. Para sa akin lang, kailangan ko talaga ng tulong eh. At hindi ko na sasabihin na parang, lalaki ako. Hindi, kailangan ko talaga ng tulong. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Richie Rivero. Susunod, sa pool sa video, tren sumalpok sa tumatawid na truck. 2 sugatan. At babaeng nakaputi, bigla raw sumusulpot tuwing hating gabi para mag-doorbell. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos manlaban sa mga pulis sa Cebu City dahil sa love triangle. Sumugod daw sa barangay Pahina Central ang lalaking si Ricardo Regidor na may dalang baril. Hinahanap nito ang asawa ng kanyang nobya. Sa gitna ng tensyon, nakapagtago raw ang asawa na si Jake at nakahingi ng tulong sa mga tanod. Nang dumating ang SWAT team sa lugar, nagpaputok daw ng baril sa mga pulis si Regidor. Nadaptisan ng bala sa mukha ang isa sa kanila, kaya gumanti ang SWAT at binaril ang lalaki. Tinamaan siya sa dibdib na kanyang ikinamatay. Sa pool sa videong pagsalpok ng tren sa isang truck sa Santa Catarina, Brazil. Kita ang pagtawid ng truck sa riles nang biglang dumating ang tren at nabangga ang truck. Tumilapon ang ilang sakay ng tren. 2 sugatan sa aksidente. Nagpapagaling na sila sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kasabay ng daring birthday photos ni Catherine Bernardo. Nag-post din po ang kanyang mommy Min ng heartfelt birthday message para sa kanyang anak. Sa Instagram, binati po ni Mommy Min ng happy birthday ang kanyang bunso. Sabi pa niya, Kath is both her daughter and friend. Naintriga naman ang netizen sa linya ni Mommy Min, saying, I will try and respect the fact that the decisions you will make are your own, quote-unquote. Posible raw kasi na ang recent announcement ni Kath tungkol sa pagbukod ng tirahan ang pinaghuhugutan ni Mommy Min. Kung ano pa man ang damdamin sa likod ng mga salitang yan ng isang ina, isang bagay lang ang sigurado. Mommy Min will always have Catherine's back. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Susunod, misteryosong babaeng nakaputi, nangangadok daw ng mga bahay tuwing oras ng gabi. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabalot ng takot ang mga residente sa India dahil umano sa gumagalang white lady. Nagdo-doorbell daw ang babae sa mga bahay tuwing oras ng gabi. Naritong report. Tuwing hating gabi sa Gwalior, India, isang babaeng nakaputi ang biglang sumusulpot sa lugar. Iniisa-isa niya ang mga bahay saka nagdo-doorbell. Matapos niyan, bigla raw naglalaho ang misteryosang babae. Takot naman ang naramdaman ng mga residente at lalo't hindi lang daw yan isang beses nangyari. Bukod sa kanila, pati mga baka napapatakbo kapag naiispatan ang babaeng nakaputi. Kwento ng mga residente, nakasuot ng traditional attire ang babae habang nagbabahay-bahay. Tingin ng ilan, isa yang kababalaghan. Pero may nagsasabi rin na prank lang ito. Sabi naman ng isa pang residente, baka naman lalaki ang naglalakad at hindi babae. Inaalam naman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae at ang kanyang motibo.
Pero ayon sa mga otoridad, nagkaroon na rin ng ganitong insidente noon dahil sa isang babaeng naghahanap ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mukhang parang fake. Matatakot ka ba doon? Napapatakbo. Mukhang ordinaryo lang babae. No? At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.